Nagpahayag ng pagkabahala ang pamahalaang lalawigan ng Zambales kaugnay sa kinakaharap na panganib ng mga bayan ng San Narciso at San Felipe dahil sa pagkasira ng ilang bahagi ng mega dike sa Santo Tomas River bunsod sa pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng habagat na dala ng bagyong Krising. Agad namang nagsagawa ng inspeksyon sa apektadong lugar sa pangunguna ni Zambales Provincial Engineer Domingo Mariano kasama sina San Felipe Mayor Hart Jerezano at ng PDRRMO Head Rolex Sestelia sa Barangay Paite sa bayan ng San Felipe mula sa direktiba ni Zambales Governor Hermogenes Junebdane Jr. Dito natuklasan ang malaking pagkawasak ng mega dike na siguradong babaha sa mga kabukiran at buong residential area ng nasabing bayan. Ayon kay Engineer Mariano, nanganganib na dumanas ng malawakang pagbaha sa mga bayan ng San Narciso at San Felipe kung patuloy na masisira ang mega dike na itinayo ng pamahalaan sa gilid ng Santo Tomas River. Critical to San Felipe side, San Narciso side, no? Ito yung laging nasisira dati nung district engineer ko na namatakan na binabaha ang buong San Narciso, binabaha hanggang San Marcelino, abutin yan. Ito, pag nabutas dito sa paitin to, itong kurbadan to, ang buong San Narciso, San Felipe, babahain yan. Ayon pa kay Engineer Mariano, sa kasalukuyan, mas mataas na sa 15 hanggang 30 meters ang riverbed ng Santo Tomas at nasa ibabang bahagi nito ang mga kabahayan at kabukiran. Ayon kay San Felipe Mayor Hart Jerezano, kapag tumaas ang tubig sa mega dike, hindi lamang tubig ang raragasa, kasama nito ang buhangin na tatabon sa mga nabanggit na bayan. Hindi lang naman isang barangay ng San Narciso, ilang buong poblasyon basically ng San Felipe ang aabusan ng tubig. Yan po ang problema, kaya yung sinasabi ng ika na eto lang, hindi po. Malinaw po sa mapa, makikita mo ng lahat na ang buong mapa ng poblasyon ng San Felipe ay maaaring abusan. Kaya gano'ng kalapit po ang volume ng buhangin na nandito kumpara po sa lansay. Pag gumagos yung tubig, damay, dala ang buhangin. Yan po ang medyo talaga na critical sa amin. Dahil dito, pinayuhan ni Engineer Mariano ang mga residente na maging alerto sa anumang alarma o panawagan ng Provincial Risk Reduction and Management Office para sa paglilikas. Agad ding ipinag-utos ni Zambales Governor Hermogenes Junebdane ang patuloy na pagkukumpuni sa mga bahaging nasira ng tubig. Gayon din ang 24/7 monitoring ng level ng tubig sa Santo Tomas River, kaya ito nagpadala ng ilang mga heavy equipments at mga dump trucks upang matiyak ang pag-alarma ng paglikas kung kinakailangan. Samantala, nagbigay naman ng update si PDRRMO Head Rolex Sestelia kaugnay sa kabuuang bilang ng mga inilikas at tumutuloy sa evacuation centers na inihanda ng probinsya dahil sa ilang araw na walang tigil na ulan dulot ng bagyong Krising. Kabuuan po, no, meron tayong naitala na 1,462 na families sa buong lalawigan po ng Zambales from Santa Cruz to Subic. At ito po ay binubuo ng 4,636 individuals. So halo-halo na po ito kasama mga bata, mga senior citizens, no. At sa kasalukuyan, yung ating counterpart doon po sa opisina ni Governor Junebdane sa pangunguna ng ating PSWDO, simultaneous yung pagbibigay po natin ng relief goods from Santa Cruz to Subic. Sa mga kababayan po natin, mag-antabay po tayo ng mga anunsyo ng ating panahon, ulat ng panahon upang makita natin at makapaghanda tayo kung ano ating mga dapat gawin. Agad din namang nagpadala ng tulong si Governor Junebdane sa lahat ng bayan sa lalawigan. Mula sa Zambales, ito si Jennifer Go, ang tagapaghatid sa inyo ng mga totoong kaganapan sa gitnang Luzon. Ito ang Pilar Central News TV.